Ah, habang po tayo ay manatili nakatayo sa hindi pagtatagal, ay minsan po natin buksan ang ating mga Biblia sa libro ng Mateo. Matthew 13:24-30. Sabi dito, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat, samantalang mga tutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, tinig mo baga na kami ay magsiparoon at ang mga yaoy pagtitipunin? Datapat sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat, tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid ay humingi muna tayo ng gabay. Hallelujah sa mga salita ng Diyos nating nabasa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, Diyos na may lalang ng langit at ng lupa at ng mga bagay na naroroon, Diyos na eternal, Diyos naman ng aming Panginoong Kristo. God, pinapasalamatan kita sa araw na ito, sa pribileyo na maging isa kami sa pagtitipong ito, O Ama, na kung saan alam namin na ikaw ay siyang patuloy nangungusap sa dakong ito, sa pamagitan ng mga pagpapakumbaba ng iyong mga anak. O Ama, dakilang Diyos, narito ang iyong mga salita. Hiniling namin, Ama, na patuloy ka na magbukas, magpaunawa sa iyong mga salita kung ano ang ibig mong sabihin sa aming mga panahon, sa kapanahonan ito na aming kinabubuhayan. O dakilang Diyos, ako ay patuloy na nag-aalay sa iyo, humihiling ng iyong panguna. Ako'y nagpapatianod lamang, Ama, sa iyong sakdal na kalooban, na nawa ikaw ang siyang makita, ikaw ang maganap sa umagang ito, O Ama, sa pamagitan ng gisil na ito, O Ama, na kung sa aking sarili, Ama, ay wala akong magagawa, O God, kaya patuloy ko lamang ito pinapaubaya sa iyo, na ikaw ang siyang patuloy na mangusap. God, na sa panahon ni Daniel, Ama, kung paano ka may kapangyarihan na tiniko mo ang bibig ng mga leon upang hindi masaktan si Daniel, naniniwala kami, Ama, na you are still the same God sa panahon namin ito ngayon, na ikaw ay patuloy may kapangyarihan din, Ama, na at itiko mo po ang bibig ng iyong tagapagsalita na hindi ito makapangusap ng hindi ayon sa iyong sakdal na kalooban, O God. Sa mga bagay na even sa pagpipili ng mga tamang pananalita, O God, ay pagkaloob mo sa akin, O God, sa tamang unawa, hallelujah, at walang ibang pinagmulan nito, O God, kundi ikaw. Ama, pinapaubaya ko ito sa iyo. Hallelujah, pagkat kami naniwala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan hanggang sa aming panahon ngayon, na kung paano sa mga testimony ng aming mga kapatid, kung paano nagaganap sa kanila ang mga bagay na yon, hallelujah, pinupuri din kita, Ama,
dahil ito'y ginaganap mo rin sa bawat isa sa amin. Hallelujah. O God, ang lahat nito ay aming pinapaubaya sa iyo sa mga susunod pa ng mga oras, bahagi ng aming mga gawain na ito'y maganap lamang namin, Ama, ng ayon sa iyong sakdal na kalooban. O God, ang lahat nito ay muli naming pinapaubaya, inaalay, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Amen. Pili na po tayo makaupo. Is that? I'm sorry mga kapatid, sa panahon ng testimony ay hindi ako tumayo kasi hinihintay ko na lang ang panahon ko na ako rin ang mag-deliver ng exhortation. Sa pagkakataong ito ay nais kong kunin ang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Sa mga nakaraang mga linggo na hindi ko na banggit ang papasalamat sa Kanya sa mga hindi pangkaraniwang ginagawa niya sa buhay ng isang mananampalataya. Una na, mga kapatid, yung nangyari din sa aming trabaho na binibigyan tayo ng sapat niya na kaalaman. At minsan hindi natin maabot sa ating kaalaman pero nakikita natin ang pagkilos ng Diyos na nandoon siya tumutunghay o tumutugon sa anumang ating mga pangangailangan lalo na sa mga kaalaman. Tulad ng nangyari sa amin na kung naalala ninyo yung nang may ginagawa kami dyan, yung pagpalit ng talim ng jigsaw, ay ilang kaming mga kapatiran ay hindi kami nakapagpalit. Tiningnan na sa computer kasi tinitingnan kung paano ginagawa. Ang pagpalit ay hindi namin napalitan. Simpleng bagay mga kapatid. Pero tulad ng naipapatotoo ng ating mga kapatid na even si Joseph, ano man ang mahawakan niya ng kanyang mga kamay, pinagpapala. At yun ay nangyari sa mga ilang oras, kung hindi ako nagkamali, mga umabot siguro ng isang oras sa aming pagkurkalikot, hindi namin napalitan, ilang tao kami. Pero nang hawakan ng ating katandang kapatid, siguro hindi man niya alam yun upang palitan, pero napalitan at nakapagtrabaho kami. So, ganun din ang nangyari sa akin mga kapatid. Sa aming trabaho, may isang gumagamit ng machine na yon, tulad yun ng jigsaw pero malaki. Yung pangkating namin sa mga metal, lalo na kung mahirap. Yung mga dukutin, may machine din kami. May isang kasama kami doon na matagal niya nang ginagamit, pero dumating ang pagkakataon na parang nasira. Hindi nila mapalitan ng blade, malaking talim, parang jigsaw ang sistema niya, hindi niya mapalitan. Although mga ilang araw niya nang ginagamit, napapalitan niya, nagagamit niya ng maayos, pero sa pagkakataon na yon ay hindi nila na nagalaw hanggang iniwanan na lang nila. At sa panahon yung mga kapatid ay kailangan ko rin. Mahirapan ako kung wala iyon. Kaya kailangan kong gamitin yon. Kaya kinuha ko, tulad ng bilang mananampalataya mga kapatid, ay nandoon ang ating mga prayer sa mga pagkakataon na yon. Kasi even nga itong may nangyari din sa akin yung kasimple lang mga bagay mga kapatid, pero pinapasalamatan ko ang Diyos dahil nakita ko ang pagkilos ng Diyos. Yung headset ko sa cellphone ay nasira. Parang hindi gumagana mga kapatid yung isa. So parang nahahadlangan o may depekto sa pakikinig ko, tulad ng ng mga sa Bible, yung ating gusto ko habang ay napapakinggan ko sa panahon na pagbiyahe, sa mga panahon na
kung pwede nga sa trabaho, pero hindi kami na-allowed na sa panahon ng trabaho. Hanggang idinulog ko yun sa Panginoon, mga kapatid. Maraming beses ko yung tinay na subukin, ngunit hindi gumagana yung isa. Nang idulog ko yun sa Panginoon, mga kapatid, ay gumana at matagal na panahon ko ginagamit. Tulad nga ng natin, mga kapatid, na ang mga bagay na yun ay mga temporal, may mga hangganan talaga. Pero sa prayer, mga kapatid, matagal kong ginamit yun, mga kapatid. Hallelujah, hanggang sa tuluyan na siya nasira. So, ganun din, mga kapatid, sa pagkataon na yon ay kailangan kong gamitin ang machine na yon. Kaya, sinubukan kong talikutin. Sa una kong pag-attempt, mga kapatid, hindi ko pa na ayos, pero mga ilang minuto, parang may bigla lang siyang pumitik, mga kapatid, hanggat na natanggal ko naisaksak ko na yung blade. Kaya yung gumagamit, nagtaka siya. Paano ko daw nagawa? Pero hindi naman nila nahalata, mga kapatid. Sabi ko, napasigaw ako ng praise God. Kasi hindi ako mahirapan sa paggamit sa pagputol ng skill na yon. Hallelujah. Samantala kung wala yon, mga kapatid, ay mahirapan ako. Ikalawa, ako ang nakapagpalit, mga kapatid, sa kabila na matagal nilang ginagamit, matagal nilang inaayos, hindi nila naayos, pero naganap din yun po sa akin, mga kapatid. Nakita ko ang pagkilos ng Diyos. Hallelujah. Sa bagay na yaon. At sa mga tulad din ng nangyari kay Brother Perdi, hallelujah, na minsan sa kanyang may pamilya, parang hindi yung na-testimony niya na hindi niya namalaya na halos naipadala niya pala parang nagkaroon ng malaking palitan nun naipadala niya pala halos ang kanyang nakita dito. Halos wala siyang naiwan. Kunti lang siguro naiwan na allowance at hindi sasapat sa isang buwan bago dumating ang sweldo. Nangyari din yun po sa akin, mga kapatid, kasi yung may bahay ko ay dadalaw sa aking anak na nanganak. So, alam ko na kailangan yung salapi. Kaya, hindi ko rin mga kapatid na malaya na halos yung naiwan ko pala sa aking, hindi nakakasya sa aking alawan. Pero, tulad ng mga nangyayari sa bawat isa na nandoon ng Diyos, patuloy na tumutugon, nagpo-provide. Minsan may ginamit siya na mga kapatid. Glory to God. Hindi ko man inaasahan, mga kapatid, pero sa pag-ahipon ng Diyos ay sumapat ang sa aking pangangailangan sa isang buwan. Umabot ako, mga kapatid, hanggang lumating na rin yung magagamit ko para sa So, nakikita ko lang, mga kapatid, bagamat simpleng bagay ang nagaganap sa akin, pero nakita ko yung pagkilos ng Diyos. Hallelujah. At glory to God. Pinupuri ko ang Diyos even sa dahil matagal pa yung schedule ng exhortation, mga kapatid. Although nabasa ko na, pero sa nakaraang linggo, mga kapatid, yun na sana ang ko upang ipaghanda. Pero sa itong nakaraang araw, mga kapatid, ay yung parang nakita natin na gustong hadlangan ng kaaway. Kaya minsan lumalaro na sa isipan ko, sino kayang gusto kong pwede kong tawagan upang umano ng aking exhortation. Kasi nang nakaraan, mga kapatid, ay kung mananatili yun ay hindi ako makakapunta rito. Nanginginig ako sa mga oras na yon, galing ako sa trabaho. Yung tawagin sa amin trangkaso, na intindihan trangkaso. Lagnat ba yun? Ang sama, naalala ko naman mga panahon na tayo nagkakasakit, na napakahirap talaga. Even siyempre, mag-prepare ka ng yung pagkain. Mahirap talaga, mga kapatid. Naalala ko ang mga panahon na yon. Kaya kung mananatili ito,
una maapektuhan yung schedule ko sa sa exhortation. Hallelujah, matagal na hinihintay ang mga pagkataong ito, matagal na nating pinaghandaan. Pero sa panahon yung mga kapatid gustong hadlangan ng kaaway, kasi sa mga panahon yun na sana yung para ayusin itong ating mga nabasa. Although nabasa ko na ito mga kapatid, na prepare ko, pero hindi ko pa to na naayos kung paano i-outline. Pero dumating ngayon ang pagkakataon na nagkasakit ako. Pero sabi ko na dumating sa isipan ko na kung paano ang Diyos nagpagaling ng mga cancer, ito ay napakaliit na bagay. Kaya ito'y dinulog ko sa Diyos at sinabi ko rin na kailangan ko na makadako at ako naniniwala na nandito rin yung tagapagpagaling. Kung tayo napupunta rito, although minsan pagod tayo sa ating mga kanya-kanyang trabaho, pero pag napapadako tayo sa dakong ito ay naiibsan. Hallelujah. Kasi even sa dun lang tayo sa labas, hindi mawala yung pag-uusap-usap natin tungkol sa salita ng Diyos at ito ang nagiging comfort sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So, isang kagalakan na mapadako dito at yun nga mga kapatid, kasi galing outside talagang nanginginig na ako, pinasirahan ko yung mga aircon, siksikan kami pero nangangatog ako mga kapatid. Kaya pagdating ko lang sa accommodation, naghilamos ako at nagsuot ng pantalon, nag-jacket, nagkumot. Salamat sa Diyos mga kapatid. Before prayer ng 8:30, hindi pa dumarating yung mga kapatid, ay naibsan na ako. Praise God, nakapunta ako sa tindahan, ako ng makakain, at naibsan na po mga kapatid na sa mga panahong yun ay parang hindi ko naman kaya. Pero purihin ang Diyos na siyang nagpapagaling. Naalala ko na dahil sa kanyang mga latay tayo ay sigaling. So, nakikita natin mga kapatid na bagamat simpleng mga bagay, mga kapatid, ay nandoon ng Diyos na kumikilos. Hallelujah. Praise God. Kaya sa pagkakataong ito ay nais kong ibalik ang pagdakila, pagluwalhati, pagpupuri sa ating Diyos. Hallelujah, na buhay na tumutunghay sa bawat isa sa atin. Glory to God. Hallelujah. So, dadako na tayo mga kapatid sa munting exhortation sa umagang ito. Hallelujah. Sa ating nabasa doon sa Mateo 13:24-30, at pinamagatan nito mga kapatid ng ating kapatid na mensahero, the seed of discrepancy. Hallelujah. Na kung titingnan natin mga kapatid sa dictionary, discrepancy means, sabi niya doon, sowing discord or being contrary. Sa Webster, sowing discord, something different or being contrary to what already been. Yun ang nabanggit nila yun, ibig sabihin ng discrepancy. At ipiniliwanag ito mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan pa natin buksan sa verse 36, yung pagpapaliwanag niya tungkol sa talinghagang ito mga kapatid. 46. 36, Nang magkagayon, ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay. Nang masabi niya ang parabulang iyaon mga kapatid, ay iniwan niya at pumasok sa bahay at sa kanya ay nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghagang tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanglibutan,
At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Napakaliwanag po sa pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesus kung paanong ang pagtitipon ng pangsirang damo ay pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangangapagpatisod at ang nagsigawa ng katampalasanan, iniquity, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ng pangangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, mga gliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Praise God. Hallelujah. Nangungusap ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, sa kanyang panahon, pero ang tinutukoy niya, mga kapatid, ay sa huling kapanahonan, sa kapanahonan nating ito ngayon, mga kapatid. Ito ang ating panahon. Dito magaganap ang pag-aani, ang harvest time, at ang una munang titipunin ang mga pangsirang damo at bibigkisin upang sunugin. Datapat titipunin ang trigo sa bangan. Yun ang kagalakan, mga kapatid, dahil yung trigo ay titipunin upang ilagay sa bangan o lalagyan. Pero yung mga pangsirang damo, mga kapatid, ay bibigkisin muna para upang sunugin. So, yun ang nakikita natin, mga kapatid, sa mga denominasyon. Kaya sa mga pananampalataya na meron taglay sila ay wala na silang pagtatalo-talo, di tulad sa nagaganap ngayon sa sa huling kapanahon ng ito, sa end time message, mga kapatid, na mayroong mga pagtatalo-talo tungkol sa mga sinabi ng kapatid na propeta. Pero sa mga palatuntunan ng mga denominasyon ay wala na silang pagtalo-talo, mga kapatid. Pero kaya nakikita natin, mga kapatid, ang pagbibigti sa kanila, mga kapatid. At ang dalawang espiritong ito, tulad ng na-share ni Brother Alex, the two spirit, at ang dalawang espiritong ito ay halos magkapareho na kung maaari, nasabi doon sa Matthew 24:24, na kung maaari, mailigaw, pati ang mga hinirang. Tulad ng sa misahe ng kapatid na propeta, sabi niya, the rains fall to the just and the unjust. The same spirit can fall in a meeting. Sabi niya, everybody rejoice in it. Hypocrite, Christian, and all together. So, sa meeting daw, mga kapatid, maaring itong dalawang espiritu ay nandoon, mga kapatid, at nakikigalak din itong mga hipokrito kasama ng mga Christian, and altogether exactly right. But what is it? Sabi ng kapatid, by their fruit they are known. That's the only way it can ever be known. Kaya, sabi niya, the two also very close in the last days. At hindi niya gagamitin ang mga denominasyon na mga simbahan upang ihiwalay ang mga hinirang. Sabi niya, He sent His angel to separate them. An angel is coming to bring the separation, the segregation between the right and wrong. At tulad ng ibig sabihin ng angel, mga kapatid, is a messenger, at ating nakita na may ginamit ang Diyos na mga anghel sa 7 iglesia. Tulad ng nakikita natin dyan, mga kapatid, na kung may mga mensahero ang Diyos na ginagamit,
ay may mga mensahe itong taglay-taglay. At ang mensahe sa panahon ni Noe, mga kapatid, ay hindi gagana sa panahon ni Moises. So, iba sa panahon niya ang mensahe, mga kapatid. Nang dumating ang Panginoong Hesus, hindi niya taglay ang mensahe sa panahon ni Noe o kaya ni Moises. Ganon din sa pitong kapanahonan, may iba't ibang mensahe sa bawat panahon, mga kapatid. Hallelujah! Sa panahon ni Luther, makita natin doon, mga kapatid, justification. At kaya sa panahon nila, mga kapatid, bagamat yung baptism nila ay Father, Son, and Holy Ghost, pero ligtas sila, mga kapatid, dahil sa panahon nila, ang mensahe sa kanila ay the just shall live by faith. Mamumuhay ka lang na matuwid, mga kapatid, ay ligtas ka sa kanilang panahon. Pero dumating ang panahon, mga kapatid, sa panahon ni John Wesley ay umakyat ang qualification upang maligtas, mga kapatid, yung sanctification. Hindi, kung namumuhay ka na sa panahon ni John Wesley, hindi ka na dapat magpaiwan na justification lang, mga kapatid, kundi dapat mamuhay ka rin ng malinis. So nakikita natin, mga kapatid, na parang part word lang, mga kapatid. Hallelujah! Justification, sanctification. Pero sa ating panahon ngayon, mga kapatid, is a restoration of the gift, the baptism of the Holy Ghost. Hallelujah! Glory to God. For the preparation of the rapture. Kaya hindi makakasama sa rapture ang walang Holy Ghost. Kaya tulad ng nainisahin ng ating kapatid, that's why the Holy Ghost is given for, mga kapatid. Kasi nag-expect ang tao ng rapture, kung wala siyang Holy Ghost, mga kapatid, mamimiss niya. Kailangan na magkaroon ng isang tao ng banal na espiritu upang mamiss niya, hindi niya mamiss ang inaasahan niyang rapture. Notice, sabi ng kapatid, who he said the sower were, and also the seed was one. The sower was he, the Son of God, who went sowing seed, and an enemy came behind him, which was the devil. So, klarong-klaro, mga kapatid, na ang nagtatanim na enemy came behind him, which was the devil, and sowed the seed of discrepancy. Behind of the right seed. At mga kapatid, ito'y nagaganap sa bawat panahon mula pa sa simula ng mundo. But we find out that God gave His children His word for the defense. Wala tayong ibang matibay na depensa kundi ang salita ng Diyos. Sabi ng kapatid, there's no bomb, no shelter, no hiding place, or whatever it is. There's only one defense, and that is the Word. And the Word was made flesh and dwelleth among us, which is Christ Jesus. He is our only defense. Being in Him, we are saved. Kaya may awit tayo, mga kapatid, na the name of the Lord is a strong tower. Sabi niya, the righteous run unto it and is safe. Hallelujah. The name, only defense, mga kapatid, natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. In being in Him, we are safe. Hallelujah. Tulad ng sabi doon sa Psalm 18:8, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Yun lamang ang ating takbuhan, mga kapatid. Hallelujah. Salita ng Diyos. Na sa pasimula itananim ng Diyos ang kanyang binhi sa puso ng kanyang mga anak. Hallelujah. Sa kanyang pamilya upang ingatan ang mga salitang iyon. At iyon lang ang kanilang depensa. Ngunit dumating ang kaaway upang sirain ang kaayusan yaon by the sowing of the seed of discrepancy. Binhi ng kamalian.
showing this, discrepancy was contrary to the word of God. Anything that add to the word of God is still the seed of discrepancy. Ano man daw na bagay na magdadagdagan ng salita ng Diyos, it is a seed of discrepancy. Biro mo sa simula sa salita, sa isang salita, ang idinagdag nila sa salitang hindi, nasira ang kaayusan ng buong mundo. Gaano pa kaya kung sa isang paragraph, mga kapatid, sa ating kapanahonan ngayon, sa Biblia, ang labagin ng tao, tulad ng mga denominasyon, mga kapatid, na pinapahintulutan nila na ang isang babae ay mangaral o kaya maging pastora. Hallelujah. That is the seed of discrepancy, kasi hindi naman ito pinapahintulot sa banal na kasulatan. Anything that add to the word of God is still the seed of discrepancy. Makikita natin, mga kapatid, kung sino ang nagtanim nito. Mga kapatid, walang iba kundi ang ating kaaway, nag-aaway din naman ang ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos. Hallelujah. Anything that contrary to the word of God is the seed of discrepancy, or put any private interpretation to it, is the seed of discrepancy. Hallelujah. In the first beginning, the first book of the Bible, mga kapatid, God told them not to break one word of that. Every word must be kept. They must live by that word. So, yun, mga kapatid, di ba, sa ating mga pag-aaral sa Garden of Eden, may 3 puno na nandoon. Na ang isang puno doon, mga kapatid, sabi ng Diyos ay wag nyo, basahin natin, mga kapatid, sa Genesis 3. Basahin natin. Punong kahoy sa gitna ng halamanan na wag niyong gagalawin, hihipuin. Baka kayo'y mamatay, sabi niya doon. Hallelujah. 3:3. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin. Baka kayo'y mamatay. Basahin muna natin sa 2:19, mga kapatid, ang 3 klaseng puno na nandoon, mga kapatid. At pinatubo ng, sa English, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. Isa na yung tree na good for food. Pangalawa, the tree of life. Pangatlo, also in the midst of the garden, in the tree of knowledge of good and evil. Itong puno ng good and evil, ay sabi ng Diyos ay, ang bunga niyaon, mga kapatid, ay huwag ninyong kakanin, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo mamatay. Ngunit, ang sinabi sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Yung isang word lang, mga kapatid, na idinagdag nila na hindi. Hallelujah. Yun ang naging dahilan, hallelujah, na ang buong na nasira ang sistema ng buong mundo hanggang sa ating panahon ngayon, na even ang klima, mga kapatid, ay hindi natin tatakbuhan. Sa pagpalit lamang ng klima ay taglay-taglay na ang maraming mga karamdaman, mga kapatid, na dati wala namang ganito, mga kapatid, nang hindi pa nilalabag na nina Eva at Adan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi doon sa the beginning, mga kapatid, God told them not to break one word of that.
every word must keep. They must live by the word. At sa kalagitnaan ng Biblia, mga kapatid, sabi din ng Panginoong Hesus doon, in the middle of the book, come along and said that in his aid and said, man shall not live by bread alone, but by every word that come out of the mouth of God. Ito lamang ang kinukontra ng na ating dapat gamitin, mga kapatid. Walang iba ang salita ng Diyos. At sa mga salitang ito, mga kapatid, we are safe. Being in Him, we are safe. That is only our defense. Walang iba kundi ang Word of God. At sa huling libro ng Biblia, mga kapatid, makikita natin doon, sinabi ng, mababasa natin doon, whosoever shall take one word out of the book of, or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Kaya, dito tayo pinapabalik, mga kapatid, walang iba kundi ang salita ng Diyos, at ito lamang ang pinaka-defense natin, hallelujah, sa ating kapanahonan ngayon. Maraming mga binhi ng kamalian na makikita natin, at hindi lingid sa atin, mga kapatid. Even minsan may mga nasisiran tayo, mga tao, mga kapatid, na makikita natin kung paano sila galak na naunawaan nila, pero tulad ng ating Panginoong Hesus, minsan tinawag din nila ang ating Panginoong Hesus na mabuting guro, good teacher. Kasi naipapaliwanag ng Diyos ng mabuti ang mga salita ng Diyos, na ipapaunawa niya. Nakikita natin na ang nakakarinig noon ay nagkakaroon ng kagalakan, pero dahil sa kanilang mga tradisyon, mga kapatid, o dogma na hindi nila maiwanan, ay hindi sila nagpapatuloy. Tulad ng isang parabola, minsan naalala ko, na yung maghahasik ay yung nahulog, may bini siyang dala, tapos ang iba nahulog sa batuhan. Sabi ng Biblia noon, mga kapatid, ito yung mga nakatanggap ng salita, tapos nakita nila galak na galak sila, ngunit dahil sa batuhan, mga kapatid, walang gaanong lupa, hindi ito nakagamot, mga kapatid. Kaya para mga ilang okasyon lang, mga kapatid, nakita natin ang kagalakan, pero nawala iyon, mga kapatid. Pero yung binhi na nahulog sa mabuting lupa, ito ay namunga. Ito ay namunga na tag-anim na po, kung hindi ako nagkakamali. 50 at 30, mga kapatid. At walang iba, mga kapatid, kundi yung mga pinili ng Diyos sa huling kapanahonan ito. Hallelujah. At ang true spirit na ito, mga kapatid, hallelujah, ay isa na doon sa naitipo ng propeta, ang make-believer na si Judas. Minsan, nagamit din siya upang magpagaling, magpalayas ng mga demonyo, pero sa bandang huli, mga kapatid, nakita natin kung anong uri siyang mga mananampalataya, at naitipo siya ng propeta na ito ay make-believer, hindi siya nagpatuloy. Na kung tulad ng isang tornilyo, mga kapatid, na minsan yung original na tornilyo, mga kapatid, ay mas maganda pa tingnan yung local. Hallelujah. Pero masusubok mo, makikita mo kung ano dito ang tunay na tornilyo. Yung masusubok mo, mga kapatid, na ito ay maglalasting. Magtatagal ito sa paggamit, mga kapatid. Pero yung mga maaring eksperyensado nito ang ating nakakatandang kapatid, kasi ito ang mga ginagamit nila. Pag ginamit mo ang bagay na ito, mga kapatid, doon mo masusubok kung ito ay original o kaya local. Pero kung titingnan mo, mga kapatid, sa natural mong mata, minsan maganda pa tingnan yung local. Minsan kumikinang, di ba? Kung
kung hindi mo susubukin sa pamagitan ng paggamit, mga kapatid, ay maaring malinlang ka, mga kapatid. Hallelujah. So, ganun din ang dalawang espiritu, mga kapatid, at tulad ng napagsiringan kagabi, na yung two spirit na pala ito, mga kapatid, ay hindi na ito yung nandun pa sa denominasyon. Kasi maliwanag na ito na ang sa ating mga kapahayagan na tanggap sa Panginoon, hindi na ito yung espiritong ito ay hindi na ito yung nasa denominasyon. Kasi itong nasa denominasyon, mga kapatid, klarong-klaro na, mga kapatid, na sila na ang tinitipon ngayon. Hallelujah. Nakikita natin, hallelujah, na maihantulad na sila sa pangsirang damo, na sila ay tinitipon na ngayon. Kaya wala nang pagtatalo-talo tungkol sa kanilang mga palatuntunan. Patuloy na sila na doon, so bigkis na sila, walang ibang walang ibang takay, mga kapatid. Una, tipunin sila upang sunugin. Pero yung mga trigo ay dadalhin sa bangan. Pero sa ating kapanahon ng ito, mga kapatid, itong dalawang espiritu, nandito pala ito, mga kapatid. Halos magkapareho. Pero sabi ng kapatid na they are known, by their fruit they are known. Kaya sa pamagitan ng bunga, makikilala nyo ang isang puno. Ganon din ang bawat mananampalataya. Minsan naalala ko na sinabi ng kapatid na propeta, sabi niya, "Tell me who your company," sabi niya, and I tell you who you are," sabi niya. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinasamahan natin, mga kapatid. Hallelujah. Kasi kasi naniniwala siya na the bird that the same feeder flock together. Sabi ng kapatid, "Tell me what is who your company, and I will tell you who you are." Praise God. Yun ang sabi ng kapatid. Pero hindi naman natin, mga kapatid, sa ganong kalalagayan, masasabi natin yun, mga kapatid. Pero hanggat hindi na naganap ang pag-agaw, hindi natin mapiperyudan yun, mga kapatid. Ang katapusan nito, ang makakapaghukom lang talaga nito ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Maaring hindi pa sila nakakalabas o kaya hindi pa na dumarating yung unity of faith, yung natin, mga kapatid, sa huling kapanahon ng ito, mag-ingat ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Kasi sa panahong ito, yung two spirit pala ay nasa end time message. Parehas ang Biblia na ginagamit, parehas ang quotation, pero magkaibang unawa. Kung mananatili ang tao sa maling unawa, hallelujah, mga kapatid, hallelujah. Tulad ng ating nakita, mga kapatid, hallelujah, hindi magaganap sa kanila ang rapture. Kaya yun ang ating mga prayer na sa huling kapanahon ng ito, na nasa huling kapanahon na ng mensahe, mga kapatid, ay makita nila. Naalala ko yung senior ng ating kapatid na dun sa boiling point na 212, mga brother. 212 degree magkakaroon na ng boiling point. 211 hindi pa, mainit pa lang yon. Pagdating ng 212 degree ay magkakaroon na ng boiling point at maaari na tayong magkaroon ng ilaw by electricity, ng power sa mga planta. Hallelujah. Ganun din ang nakita niya sa mensahe, mga kapatid, na maring alam na natin ang mga salita ng Diyos, ngunit hindi pa nagkakaroon ng power. Maring hindi pa naabot yung degree na sukat upang magkaroon ng boiling point.
So, ganun din ang nakita ko sa huling kapanahonang ito, mga kapatid, lalo na sa mga ministro. Nakita natin na mababait sila. Hallelujah. Halos magkapareho ang ating mga quotation na tinatanganan, ngunit nagkakaroon lamang ng konting diferensya sa pag-unawa. Ang nakita natin doon, mga kapatid, yung kulang na lamang yung humbleness. Hallelujah. Hindi lang makapag-humble dahil matagal na sila sa ministry, pero hallelujah, bilang mga agila, nakikita natin kung saan tayo nakatayo. At nakikita din natin kung saan sila nakatayo, mga kapatid. Hallelujah. Na nawa maabot ng bawat isa yung humbleness. Hallelujah. Na alam natin, sabi doon sa Mateo 5. Amen. Basahin ko lang para eksakto. Matthew 5. Blessed. Amen. Mapalad ang malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Makikita nila ang Diyos, mga kapatid. Yun lamang ang kulang ng tao, mga kapatid, yung magpakumbaba siya sa kalooban ng Panginoon upang makita nila ang lubusan ng Diyos. At mapalad tayo, mga kapatid, na pinagkalooban tayo ng tagapanguna na may malinis na puso. Hallelujah. Kaya naaabot natin ang mga ganitong kapahayagan. Hallelujah. Pinupuri natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na yaon. So marami pang makikita natin, mga kapatid, na inihasik ang kaaway sa pamamagitan ng na tinatawag na discrepancy. Sabi nato na sinabi na ng kapatid na propeta, anything that contrary to the word of God is the seed of discrepancy. Anumang mga palatuntunan na hindi natin mapatunayan sa salita ng Diyos, sabi ng kapatid, is the seed of discrepancy, at walang ibang naghasik nito, mga kapatid, kundi ang kaaway. Nahagip natin kagabi sa sharing yung the serpent seed, at hindi pa na-prove ng science. Maaaring narinig pa lang niya sa propeta, pero hindi siya naniwala, mga kapatid, na pwede para magkaroon ng serpent seed. Hallelujah. Tulad sa nangyari kay Eva, mga kapatid, at iyon ay naipaliwanag na ng ating kapatid na propeta na ang isa doon ay serpent seed. Walang iba ang inihasik ng diablo at nagkabunga, walang iba kundi si Cain. At naging proven din yan, mga kapatid, ng science, at ang taong yun ay naniwala. Hallelujah. Pero mapalad mo tayo, mga kapatid, na hindi pa man napuprove ng science, na sabi pa lang ng propeta ay naniniwala na tayo. Kasi, mga kapatid, even sa panahon ni Noe, mga kapatid, hindi na-prove ng science na uulan, pero si Noe ay naniniwala. Hallelujah. Hindi makita ng science na may eksaktong ulat na pwedeng mag-cover ng sanglibutan. Pero dahil sa sinabi ng Diyos kay Noe na uulan, hallelujah, naniwala si Noe at sila'y naligtas. At maraming salamat sa kapayagan na yon, na bagamat buong mundo, mga kapatid, pero ganun lang palang sukat ang inihanda, ipinaprepare ng Diyos kay Noah, tulad ng na-share ng ating kapatid, na ganun lang pala kalaking arka dahil 8 lang pala ang sasakay doon. So, praise God, marami. Talagang ma-enjoy natin ang mga kapahayagan sa dakong ito, at yun ang mamimiss natin, mga kapatid. Hallelujah. Kung tayo ay mahiwalay sa mga pagtitipon natin ito. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pagbigay ng kagalakan na isa tayo maging kabahagi. Hallelujah, sa mga pinagpapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng ating patuloy na pagpapakumbaba sa Kanya. Glory to God. At marami pang makikita tayo, mga kapatid, na itala o mga palutuntunan, makikita natin sa sanglibutan ito
nakitang-kita talaga natin na ang mga binhi ng ang kamalian tulad ng mga sistema ng tao na yung narinig natin na yung sistema ng communion ay yung tinapay sinasawsaw sa wine, at yun ang ibang palatuntunan mga kapatid, pero hindi natin may prove na ganun ang ginawa ng Diyos. Kaya it is considered as a seed of discrepancy. Hallelujah. Glory to God. Kaya being we are safe mga kapatid, manatili lang tayo sa salita ng Diyos, sa salita ng propeta na wala namang ibang ginabatihan ang propeta kundi ang salita ng Diyos. Ginagamit lamang siya tulad ng ating na minsan na God is revealed Himself in simplicity. Ang nakita ko ng mga kapatid, ginamit niyang propeta upang maging simple ang salita ng Diyos. Kasi kung didirekta siya sa atin, maaaring hindi natin siya maabot, hindi natin siya maunawaan. Hallelujah. Pero ang Diyos, tulad ng ating nakita mga kapatid, God revealed Himself in simplicity. Amen. Hallelujah. Glory to God. At sa pagtatapos mga kapatid, may nais lamang akong basahin sa kinot ng propeta dito sa mensaheng The Seed of Discrepancy. Glory to God. Hallelujah. Paragraph 44, sabi niya dito, now we notice that today our churches, all of our churches have sowed the wind and reaping the whirlwind. We don't have the prayer meeting. We don't have the services we used to have. What's the matter? Sabi niya. We've let down the bar on everything. Look, even to our Pentecostal churches, sabi ng kapatid, sitting full of bob-haired woman. Kaya tinanong ko yung kapatid nating barbero tungkol dito sa bob-hair. Akala ko kasi nitong bob-hair, ito yung gupit parang lalaki kasi may nakikita tayong mga babae na gupit lalaki. Pero yung bob-haired pala, yung bob dito, tapos medyo parang mahaba dito. Yun ang bob. Yun ang, kasi naniniwala ko na bilang barbero, alam niya kung anong mga style ng buhok. Ito ang tinawag pala na bob-hair. At nahagip ito ng kapatid na propeta, sitting full of bob-haired woman that used to not be permitted, painted faces, wearing fingernail polishes, all kind of stuff. At alam natin mga kapatid, walang ibang gumawa nito na nakatala sa Biblia kundi si Jezebel. At ang katapusan niya mga kapatid ay kinain siya ng aso. Kaya ang tawag ng propeta kay Jezebel is a dog meat. So, nawa. At wala namang gumagawa nito sa bawat isa natin, kundi nahagip lang ito ng kapatid. Nakita niya siguro ito kasi doon sa Pentecostal yung sinasabihan niya, sa mga denominasyon, na parang okay lang sa kanila ang ganong mga ganong mga style. That used not to be permitted, painted faces, wearing fingernail polishes, all kind of stuff. Get a man out here with like rickies and so forth. Married 3 or 4 times and deacons, kanya, nag-aasawa ng 3 o hanggang 4 pero deacon. Oh, what a discrepancy. Hallelujah. At hindi natin lingid sa ating kaalaman ang ating lugar na hinahanap buhayan ngayon ay ganito ang kanilang mga kanilang pananampalataya o paniniwala. At okay lang sa kanila, pero nakikita natin, sinabi ng kapatid na propeta, oh, what a discrepancy. Hallelujah. It's filth. Marumi. How do they do it? God wouldn't have it in His church. They have to go to an organization to get into it. Somebody afraid to say something about it. Cause they'd be kicked out of the organization. God give us men
who's not connected with nothing but God in His Word, that tell the truth about it. That's exactly what we need. What have we done? Sowed discrepancy. We've sowed to the wind, and now we're reaping the whirlwind. Notice that they're now being gathered together for the burning. Nakita natin mga kapatid. Notice that they are now being gathered together for the burning. Did you notice? Jesus said, first gather them together, bundle them, and then, so makikita natin mga kapatid itong tinatawag na World Council of Churches. Bundle them and then put all the bundle in one pile, and I'll burn them. Sabi ng Panginoong Sus. There's a little bundle called Methodist. So, klinaro talaga ng kapatid na propeta. There's a little bundle called Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran. They're all gathering together in the World Council of Churches. What is it? Gather them first. Hallelujah. Did you notice? He gathers the tares first, get them away from the wet, separate them, gather them together, and burn them. They're all to be born with the judgment of God for sowing discrepancy among the people, things that they, having a form of godliness, and denying the power thereof, denying the word, just to hold up some religious right or some dogma. Yung mga dogma, sistema ng tao, mga kapatid, na hindi naman batay sa banal na Biblia, that somebody injected in trying to put in the word of God. It won't work. It's a discrepancy. So, tandaan natin mga kapatid na anything that contrary to the word of God, mga kapatid, gaano man ito kaganda, gaano man ito ka-organize, mga kapatid, but ito ay contrary to the word of God, it is a seed of discrepancy, mga kapatid. Hallelujah. At ang mga may taglay nito, mga kapatid, hindi, kung aabutan sila sa ganong kalalagayan, hindi mamimiss nila ang hinihintay nilang rapture. Hallelujah. So, dito lang ako dinala ng Panginoon. Hallelujah. Sa munting exhortation nito. Nais ko lamang pasalamatan ng Diyos sa aking pagtatapos, mga kapatid. Muli tayong magpasalamat. Dakilang Diyos, makapangyarihang sa lahat. Maraming salamat sa pribileyo, paggamit mo upang magamit ang munting limpak na laman na ito upang daluyan mo ng iyong mga salita. God, alam mo na sa aking objective and motive, Lord, hallelujah, na taglay ng aking puso, Ama, ay hindi ko nais na makapanakit, God, hallelujah, kundi ito ang iyong salita na nais mo ipatid sa bawat isa sa amin. At upang ang inaasahan naming pag-agaw, Lord, ay hindi namin mamiss. Maraming salamat ang mga pagkakataong itong paggamit mo, Ama, sa abang iyong lingkod. At ako pa ay dumudulog sa iyo na pagkat ako'y walang kaalaman pagdating lalo na sa iyong mga salita, kaya ako patuloy na nag-aalay sa iyo na minsan mo pang pagkalooban ng mga kaalamang espiritual na hindi man ma-expound ang mga salitang ito, Ama, kundi manatili nawa yung pananampalataya, ang pananampalatayang ito na maghahatid sa aming pag-agaw. O God, ang lahat nito ay muli naming pinasalamatan sa iyo, Ama. Hallelujah. Glory to God. In the name of your Son, our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Praise God. So, ganun mga kapatid, kung may nabanggit man tayo na hindi na ayon sa salita ng Diyos, ipagpaumanhin nyo po
I am subject for correction. Hallelujah. At hindi ko po intensyon na makapanakit o magsalita ng mali. Ngunit bilang tao ay maaring limitado, pero doon tayo umaasa sa ating Diyos na may kaalaman ng lahat at nawa ipagkaloob pa ito sa bawat isa sa atin. Maraming salamat.